So praise God, magandang umaga po sa ating lahat, gabi, dyan po sa lugar ng Pilipinas. Praise the Lord at ngayon po ay matatapos na naman ang taon, at papasok po ang 2024. And I believe that tunay na maraming gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At welcome nga pala muna sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Dito sa Full Gospel Ministry, ang aim lang po nito is ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang salita niya, upang magkaroon at maranasan ng bawat isa sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise God. At tunay nga na ang Diyos ay nagpapala. Kanina pa lang, umawat kami, umawat tayo, kasama namin kayo. Ay talagang maranasan natin na uulan ang pagpapala sa 2024. Yan naman natin ang nais natin, di ba? Kaya lang sabi, mag-ready tayo. Ready tayo sa incoming 2024. Meron ako isang sa mga verse na nais kong i-share or para sa atin sa in 2024 in Psalms chapter 16 verse 11. Sabi dito, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever." Amen. Ang ganda ng talaga, yung maganda yung gagawin ng Diyos at maganda yung message na ibibigay sa atin sa araw na ito, sa pagtatapos ng 2023. Mag-ready tayo. Amen. Kaya nga, you will show me the path of life. Ipapakita sa atin ng Diyos yung buhay na yon, buhay na walang hanggan. Sa kanyang presensya ay talagang fullness, punong-puno ng kagalakan. Amen. Punong-punong kagalakan ang ibibigay ng Diyos sa atin. At your right hands are pleasures forever. Talagang dapat hindi tayo magsawa maglingkod at magpuri sa Kanya no matter what sa darating na 2024. Panibago na naman, panibagong buhay, panibagong pagsisearch sa Panginoon. And I believe na patuloy na tayong iyaano ng Lord ng yung ating level of faith, level of worship to God. At makakamtan natin in 2024 ang lahat ng ating naasam-asam. Praise God! And God bless you. At bago po tayo magbigay ng mensahe ang ating mahal na apostle, praise God! Hallelujah! Praise the Lord! At tayo po ay ready natin ang ating puso at ang ating isipan at danasin natin ang pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kung saan man kayo naroroon, mga kapatid, mga pamilya, o kapuso, saan man kayo naroroon sa lupalop ng mundong ito. Feel the presence of God because in the presence of God, there is a freedom. Amen? Hallelujah. Kaya sa kanina, in the presence of God is a fullness of joy. Praise God. Kayo po ay samahan po namin kayo sa pag-pray. Praise the Lord sa pagtatapos ng 2023. I pray, oh God, Lord, sa oras na ito, sa makikinig na iyong salita, ng iyong mensahe sa araw na ito, in the name of the Lord Jesus Christ, bubuksan mo po ang aming mga puso at isipan sa iyong katotohanan, sa iyong salita, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, upang maunawaan pa namin ang lahat ng mga bagay na hindi pa namin natututunan, nalalaman patungkol sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And right now, I pray, O God, sa lahat ng mga makikinig at makikinig pa ng iyong salita, I pray, O God, that continue to bless their life, Lord, in Jesus' mighty name. Kung ano mga bagay na nasa puso nila, mga plano, Panginoon, it will bless by you, O God, in Jesus' mighty name, for this coming 2024, O God. Panibagong buhay, panibagong lakas, Panginoon, at panibagong pagpupuri sa iyo, O God, in the name of the Lord of Jesus Christ. Hallelujah. No matter what, ano man ang nakikita namin sa aming paligid, Lord, ayaw mo mag-focus lang kami sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. And Lord, we pray, O God, right now, ang blessing upon blessing, strength,
and for the strength of physical body and the spiritual, Lord, in Jesus' mighty name, and healing power of the blood of Jesus Christ, ay maranasan ng bawat isa sa bawat isa sa aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. And right now, i-welcome po na natin ang magbibigay ng mensahe sa araw na ito sa buhay po ni Apostle Edmond Ibanez. Praise the Lord. Thank you very much, Reverend Rico Playa. At purihin natin ang Diyos dahil binilas tayo ng isang lingkod ng Lord. Hallelujah. Thank you. Thank God. Muli, welcome sa Fundamental Truth of Jesus Christ Woodward Ministry. Muli ay tayo nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos dahil na-accomplish natin yung 2023 na hindi natin in-stop ang paghahayag ng kanyang salita. Glory to God. So, muli, magandang hapon dito sa loob ng Europe. Magandang gabi naman sa lugar ng Philippines. We're thankful and grateful sa lahat ng mga nag-view, nakinig, isinered itong aming online sharing ng Word of God. So, for the glory of God, I thank you that we are almost 300. Last time yung ating nag-view, nakinig doon sa ating message last Sunday. At I do believe na ito ay parami pa ng parami dahil I do believe na ikaw na nakikinig ngayon, I encourage you, i-share nyo yung binabahagi ng Lord kung kayo na-bless, i-share nyo ito dahil para nang sa gayon makatulong ito, magbigay ng kapayapaan, magkaroon sila ng encouragement na makapagpatuloy yung kanilang buhay this coming 2024. Ilang oras na lang, 5 or 6 hours na lang, New Year na sa Pilipinas. Glory to God. At napakabuti ng Diyos dahil tayo ay nagpapatuloy at kasama natin ng Diyos sa itong mga nakaraan na panahon ng 2023. This 2024, napakaganda na inihahanda sa atin ng ating Diyos. The title of the message today is Ready, Get Set, Go. Apostle Paul, sinasabi niya, run the race. Run the race. At sa pagtakbo natin, napakahalaga sa ating lahat, nakasama natin sa ating pagtakbo ang ating Diyos na buhay. Marami sa mananampalataya ng Lord na sila'y tumigil na sa kanilang ginagawa, lalo na sa paghahayag ng salita ng Diyos. Marami na rin sa karamihang mananampalataya ng Diyos na nawala na yung value ng kanilang pananampalataya, yung kanilang first love kay Lord. But the Lord never stopped blessing us. Pero ang Diyos natin, hindi siya nawawalan ng tiwala sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo'y humina na yung pananampalataya, hindi na tayo nagpatuloy, magsisimba tayo, pero hindi na tayo katulad dati na talagang on fire sa pag-awit, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero remember this, ang Diyos natin, lagi kanyang tinitignan, hinihintay niya muli yung pag-iinit mo, yung pag-share mo, yung paglilingkod mo sa ating Diyos, yung pagpunta mo sa Diyos, sa simbahan niya, sa gawain niya, na ikaw ay excited sa message na ibibigay ng Diyos para sa ating, sa iyong kapatid. Kaya, sa oras na ito, ay hindi ako mag-share about yung anong marireceive mong blessing this coming 2024. Bakit? Kasi, sabi na dyan, chapter 1, verse 12, to those who receive Him, to those who believe Him, He gave the right to become children of God. At yung bagay na yun, you are belong to His kingdom. Yun ay parte na ng Diyos upang ibigay sa iyon.
Amen. Yung blessing na yun ay part na yun ng ating buhay na i-bless tayo ng Lord every day in our life. Amen. Ang question dito, kapatid, are you ready to receive what God preferred for you? Amen. Ang question dito, ready ba tayo na ma-receive yung pine-prepared ng Diyos sa ating lahat this coming 2024? The Bible said in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, if you have a Bible, open your Bible, ang sabi rito, however as it is written, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang sabi sa Strong Bible definition, the word prepared means to be firm, to be stable, to be established, to be set up, to be ready, to make arrangement. So I'm going to share to you, prepared. Ang sabi ng Strong Bible definition, prepared means to be firm. To be firm. Ang sabi rito, to be firm. Meaning, di ka dapat matitinag sa paligid mo. Hindi ka dapat madidistract sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ikaw ay stand firm. Ikaw ay hindi na magwo-worry sa 2024. Hindi ka dapat magda-doubt sa ating Diyos. Sabi ng John chapter 14 verse 1. Okay? Trust always to our living God. Kaya napakahalaga sa ating Diyos na pinahalagahan mo yung pananampalataya mo sa Kanya at hindi nagbabago ang iyong pagtitiwala at ang pananampalataya mo sa Kanya. Alam mo ba sa second coming na ating Panginoon Jesucristo, isa sa Kanyang sign, yung nawawala na ng value ang Kanyang mananampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi rito, to be firm. Sabi rito, immovable ka. Stand, ikaw ay matibay. Amen. Hindi ka nagbabago ng iyong mga desisyon. Amen. Okay? Another thing, sabi rito, to be stable. Kapatid, ito ba ay sure na yung goal mo? Make it sure na yung goal mo, ito yung iyong binabaybay. Kaya napakahalaga yung Psalm 119 verse 105. His word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Kapag mayroon kang Jesus sa buhay mo, kapag may salita ka ng Diyos sa buhay mo, sure, stable yung goal mo. Amen? May goal ka na bago ma-receive mo yung inahanda ng Diyos sa iyo. Amen. Meron kang goal. Kaya sabi ko nga sa aking anak, alam mo ba ang isang taong may vision, may goal sa buhay? Tight ang life. Bakit? Kasi nakapokus ka doon sa goal mo eh. Tight siya. Wala kang ibang pinagbibisihan, kundi nakapokus ka lang sa iyong goal. Amen. Be stable. Ano pa? Be established. Be established. Make it sure itong goal mo, itong pini-prepared mo, ready, get set, go.
make it sure na pag-aralan mo na siya. Amen? Of course, bago ka bumili ng bahay, kailangan pag-aralan mo. Tama ba yung budget mo? Meron ka bang finances para sa kagamitan sa loob ng bahay? Bago ka bumili ng isang bagay o bago ka mag-open ng isang business, kailangan pinag-aaralan mo muna yan. Amen? Kailangan tinitignan mo kung may kakayanan, kung may finances, may budget para dyan. Kaya nga, be established. Pinag-aralan mong mabuti yung goal na ito. Amen. Another thing, to be set up. To be set up means ipunin mo na siya at lagi mong sasamahan ng panalangin. To be set up. Ipunin mo lahat ito, ialay mo sa Diyos, sabi ng Revelation chapter 8 verse 3, lahat ng panalangin ng mananampalataya niya, dinadala ng anghel sa Diyos at ito'y iaalay lahat ng pinanalangin ng kanyang mananampalataya. Kaya ipunin mo ito at isamahan mo lagi ng panalangin. Sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi, call me and I will answer you and I will show you great mighty things which you never know. Yun din ang sinasabi ng Psalm chapter 91 verse 15. Kapag nanalangin ka sa Kanya, sasagutin niya ang panalangin mo. Kapatid, maaaring this 2023, hindi pa nasasagot, maaaring hindi ka pa ready nitong 2023, pero pine-prepared ka lang ng Diyos para marasip mo ngayon itong 2024, yung iyong goal na yon, yung iyong pinag-prepare na yon. Kaya napakaganda sa ating lahat to be set up, ipunin mo lahat ito, lagi mong idadaan, lagi mo itong ipapanalangin, lagi mo itong ilalapit sa ating buhay ng Diyos. At nang sa gayon, ito'y pagpalain ng Diyos. At kapag pinagpala ng Diyos ito, kikinawa ang buhay mo. Bakit? Marami ang naghihirap sa atin. Kasi may tamad, hindi nila tinitreasure, pinahahalagahan yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Binaliwala nila yung ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kaya anong nangyayari, ang sabi ng Bible, kapag pinagkatiwalaan ka ng isa, ito'y tinreasure nyo, pagkakatiwalaan ka ng marami. Amen. At kapag ka ito ay hindi mo ito tinreasure, hindi mo pinangalagaan, hindi ito nag-produce ng marami, dapat nagre-reproduce ka, aba, ang gagawin ng Diyos, kukunin niya sa iyo, ibibigay sa iba yan. Even dun sa pinagkatiwala sa iyo yung ministry ng Lord. Kailangan ito na mag-prosper, maraming mabless. Amen. Yung mga nakaraan sa iyo, kapatid, iwan mo na dahil i-set up mo, ipunin mo lahat ngayon, yung iyong gagawin, yung iyong ipagpe-pray sa Diyos, sa ating Diyos, yung goal mo this coming 2024. And be ready for that. Amen. Kaya sabi rito, be ready. Prepared your heart. Prepared your heart. I-ready mo yung heart mo. Be excited. Ang Diyos natin is a miracle working God. Prepare your heart. Mahalaga sa Diyos ang ating puso. Mahalaga sa Diyos kung gaano kalaki yung pagmamahal mo sa Kanya. Dahil ikaw ay nilalang niya, dahil ikaw ay anak niya, dahil ikaw ay kabilang sa Kanyang kaharian. At kung anong meron, sabi nga ng Bible, you are His inheritance. Nakapagmana ka. Kung mayaman ang Diyos natin, yayaman ka rin. Pero hindi ibig sabihin, inihintay mo yung kayamanan, nakalimutan mo ng Diyos. Maraming mayayaman dito, maraming pera, pero malungkot sila. Bakit? Walang Diyos sa puso nila. Amen.
mahalaga sa Diyos ang puso natin. Kung dala-dala mo si Jesus sa puso mo, ang sabi ng Bible, and all shall be added unto you. And all shall be added unto you. Kaya nga, nung una nag-preach sa ating Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 17, repent for the kingdom of God is at hand. Dito pinapaliwanag ng Lord, magbago ka na ng pag-iisip mo. Pagharian ka ng salita ng Diyos. Amen. Prepare your heart to make arrangement. Prepared means to make arrangement. Kapatid, ayusin mo na ng maayos iyon. Prepared means may kaayusan. Amen. Hindi watak-watak. Hindi magulo. Ang bahay na magulo, ang magulong bahay, kahirap makita. Kahirap magkaroon na, subukan mo magkaroon ka ng bahay na ang gulo-gulo. Di ba? Hindi ka mapalagay, wala kang kapayapaan. Amen. May kaayusan. Prepared means to make arrangement. In other words, we need to stand firm in our faith. Be stable in our walk with God and be ready to meet God. Kaya itong 2024, ready, get, set, go, it means to say na salubungin mo ngayong 2024 yung plano ng Diyos sa buhay mo. Salubungin mo. Amen? Sasalubungin mo. Hindi mo tatakbuhan. Hindi mo tatalikuran. Kung 2024, iniwan mo, tinalikuran mo yung pagkakatawag sa 2023, tinalikuran mo, tinakbuhan mo, iniwasan mo yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos. This 2024, salubungin mo yung pine-prepared ng Diyos sa iyo. Kaya napakaganda ng verse natin eh. Sabi rito, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Prepared, may ED. Amin ba? Salubungin mo this coming 2025. Lord, I am ready. Ready ko nang ma-receive ito. This 2024. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi rito, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya doon sa book of Genesis chapter 2 verse 15, doon sabi ng Lord, kaya nung inilagay ng Diyos sa Garden of Eden, ang tao, sabi rito, work it, take care it. So sa oras na ito, yung inihahanda sa ni Diyos, if you are ready to receive it, you need to work out. Kailangan mo itong i-work it, at pangalagaan mo ito. Kailangan mong pag-aralan mo ito, kailangan mo itong lagi mong iti-treasure yung ibibigay sa iyo ng Diyos this coming 2024. Hindi lamang piniprepared natin yung ating health, dahil marami sa atin this coming 2024, marami nananalangin. Health, long satisfied life, financial breakthrough, going to abroad, yung ma-promote, yung business. Kapatid, parte na ng Diyos ito upang i-bless ka.
Pero hindi lamang yung physical ang ating pine-prepare, ganun din ang ating spiritual. We need to be spiritual preferred. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na ibibless tayo, not only physical, but spiritual. Amen. Okay. Spiritual preparation is a matter of surrendering our life to Him. In every day in our life, we need to surrender our life to Him. Sa bawat gagawin natin everyday, paggising mo, sinusurrender mo yung buhay mo sa Kanya na ma-accomplish mo lahat yung plano ng Diyos sa iyo. Kaya this coming 2024, i-dedicate mo yung life mo sa ating Diyos na buhay. It's my prayer that God will keep each of us walking closely with Him and surrendered daily. It's my prayer that God will keep each of us walking closely with Him and surrendered daily. Yan yung panalangin ko sa bawat isa sa atin. Alam mo ba kapatid, this coming 2024, sa ating Diyos, kay Lord, laging happy ending ang end of the year. Bakit ko nasabi yon? Aba kapatid, until now, buhay ka. Kapatid, lagi kang binibless ng kanyang hininga. Lagi kang masaya. Bakit ka magiging masaya? Tignan mo yung makapagpapasaya sa'yo. Gawin mo yung makapagpapasaya sa'yo. Huwag lang yung ikapapahamak mo o huwag lamang yung ikaw ay magkakasala sa Kanya. Hindi ibig sabihin gawin mo yung mga bagay na masaya ka pero pagkakasala mo o ikaw ay malulubog sa utang or mahihirapan ka. No, don't do that. Amen. Gawin mo yung isang bagay na naaayon sa kaloob ng Diyos na ikaw ay magiging masaya. Amen? Tayo. Kaya this coming to itong end of the year, palagi happy ending. Amen. Dahil may bago na namang ibibigay si Lord na bagong taon, bagong araw, bagong minuto, bagong segundo, this coming 2024. It is fresh. Kaya starting ng 12 o'clock, ng 1 ng 2024, make it sure you're ready. Dahil yun ay pinireferred na ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya ngayon pa lang, umpisahan na natin na may pananampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ng Haggai chapter 2, verse 8 until 9, the silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace. Kapatid, my advice to you, my encourage to you, kung anuman yung mga nakalipas sa iyo, you better to live it, sabi nga ni Paul, forgetting what is behind, straining for what is ahead. At ang sabi ng Bible, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. At kapag ikaw, anumang maganda, nakaraan, o anumang mga bagay, iwan mo na yan kapatid. Kasi kapag lagi mong nakakalala yung mga bagay na yon, you're prisoner from the past. Prisoner ka ng nakaraan mo. Hindi mo makita-kita at hindi mo makikita this coming 2024 yung napakaganda na pine-prepared sa iyo ng Diyos. Amen. Kung noon, ikaw ay leader ka lang, ngayon pastor ka na, abay, do it for the glory of God.
Amin ba tayo? Iwan mo na yung mga nakalipas sa'yo, even good or bad, you better to live it. Dahil kapag hindi mo ito iniwan, you are prisoner from the past at hindi mo makikita yung pine-prepared na napakaganda ng Diyos sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible sa Haggai chapter 2 verse 8 and 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Igagaran niya yung kapayapaan na yun if you leave the past. Amen. Kaya kapatid, sa oras na ito, this 2023, hindi mo na-receive yung pray mo kay Lord this coming 2024, God will grant it for you. Amen. As long your heart is ready, as long you are preferred, stand firm, stable, established, to be set up, to be ready, to make arrangement. At sa oras na ito, ito'y para sa iyo. This coming 2024. Tayo panalangin. Sa oras na ito, God touch your heart. Sa message na ito ng Diyos sa iyo. Sabi niya, silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Walang mahirap sa Diyos, kapatid. Madali lang yan sa Lord. As long you have faith on Him, as long you trust on Him. I declared healing. I declared financial breakthrough in your life. The Lord said, call me and I will answer you. And I will show you the great mighty things which you never know. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3. Sabi ng Psalm 91 verse 15, if you call Him, He will answer you. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, if something kakaroon ng burden sa'yo, 1 Peter 5 verse 7, cast your burden to Him because He cares for you. Cast your anxiety to Him because He cares for you. If you have anxiety right now, ibigay mo sa Diyos yan. Kanya yan, hindi para sa iyo. Sickness, ibigay mo sa Diyos yan, hindi para sa iyo yan. Kukunin ng Diyos pag gagalingin ka ng Lord. Doubt, ibigay mo sa Diyos yan. Para magkaroon ka ng matibay na pananampalataya. Father, right now, this coming 2023, itong kapatid namin, kung nanghina man siya, nanghina yung pananampalataya sa inyo, pero hindi ka nawawalan, lagi nakatingin ka sa Kanya upang siya ay hindi malayo sa inyo. Ayaw mo, Diyos, na sa oras mong ito, strengthen their faith. Muli, pag-initin mo yung paglilingkod nila sa inyo. Muli, O God, makapag-focus sila doon sa pinagkatiwala mo sa kanila. They're ready, O God. They're ready to receive this coming 2024 yung piniprepared mo sa kanila. Healing for their sickness, financial breakthrough, business, more client, maka-abroad, makarating sa abroad, granted yung examen, maipasa, makarating dito sa Netherlands. At mo Diyos, those who are willing heart na i-dedicate yung life nila, right now, dinededicate nila ito. Makabili ng bahay, they will buy a house, oh God, car, because they are your children. Yun ang pinagpipray nila. Ang bahay na ito, i-dedicate sa inyo at magkakaroon ng gawain. Sasakyan ito, dadalhin upang madala yung mga kapatiran sa inyong gawain. Salamat Diyos, at sa oras pang ito, everything is according to your will.
selyohan mo ng inyong makapangyarihang dugo ang panalangin po ito. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Salamat po muli ng marami in behalf of Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Bumabati sa inyo ng a blessed, prosperous, Happy New Year. God bless po. Salamat sa inyong time. Salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye po.